Magandang araw po sa lahat. Isang kagalakan muli ang makasama ang lahat po ng tumatangkilik sa Snacks Devotional Group. At syempre isang kagalakan ulit na muli po ay makapagbahagi ng salita ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. February na, sabi nga napakabilis ng panahon. Kailan lang ay bagong taon, January, ngayon ay February, and February is Feb-ibig, sabi nga ng mga terms ngayon ng mga millennials, no? February is Feb-ibig, para panahon ng mga araw, panahon ng o buwan ng mga puso, po. So talagang nagdiriwang, nagdiriwang ang puso ng bawat isa ngayon, no? So, kumusta ba? Ano ba ang puso natin ngayon? Full of love life ba? Kasi may love life nga. Or ikaw ba yung nandun sa category ng sinasabi nilang loveless? Ayan. So, let us talk about love, no? Ang isa sa pinaka ginugusto na topic ng mga kabataan, ng mga medyo maaalis na sa pagiging kabataan. Ayan, ng kahit sino, pag love yung pinag-uusapan. Parang humihinto ang mundo ng mga karamihan sa atin. Ayan. But this time, let us talk about love life. Love life, or yung sinasabi nilang love is life. Ayan. So, love is life para sa mga may love life. Love is life para sa mga mayroong girlfriend. Love is life para sa mga may boyfriend, or love is life para sa mga nakakaranas o nakararanas ng maayos na relationship. Pero, love has no life siguro sa mga wala sa relationship. Sabi wag na lang yung Hearts Day na yan o yung Valentine's Day na yan. But does it really mean that it only talks about relationship when we talk about love is life? Yan, tingnan po natin yan. And gusto kong i-share sa mga oras po na ito ang very familiar verse. Dito ko na lang din kukunin sa pinaka central theme ng ating Bible, ang God's love. No? Yun naman muna ang pag-usapan natin sa mga oras na ito. Let me quote from the very familiar verse sa John 3:16. Tingnan natin kung ano yung sinasabi dito. Sabi po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life." So let us talk about love is life. Sa verse po na ito ay kinikilala na kahit sino ay kabisado ang verse na ito, and it really talks about the love of God towards mankind. Pero gusto ko lang i-share ang 4 na bagay na pupwedeng magbigay sa atin ng lalo pang motivation to really seek God's love. And that love will give life to each one of us. Okay? So, kung titingnan po natin, ano ba yung sinasabi ng love is life? First, that we can see that love is life because God's love is limitless. God's love for mankind, for everybody, is limitless, unlimited. Diba? Walang limit, no? Unlimited nga parang unlimited
rice, unlimited text, no? Yung ginagamit mo anytime, any moment, wala kang iniisip na baka maubos or whatsoever kasi unlimited. So, yung pag-ibig ng ating Panginoon sa sangkatauhan ay unlimited or limitless. What does this mean? So, yung love ng Panginoon sa atin, because it is unlimited, because it has no limit, that love has no condition at all. Or that love does not expect any condition at all. Sabi, ang pag-ibig ng Panginoon ay unconditional. Hindi katulad ng pag-ibig ng tao. Ang pag-ibig ng tao in human relationship, it is always conditional. So, yung pag-ibig ng tao, laging meron niyang kalakip na kondisyon. Mamahalin ko siya kasi ganito siya, mahal ko siya kasi ang ganda niya, mahal ko siya kasi ang ayos-ayos niya, ang ayos ng character niya. No, even physical appearance will drive us why we love that person. Pero ang love ng Panginoon that is unconditional, ang sinasabi, hindi niya tinitignan kung karapat-dapat ka ba sa pagmamahal na yun. Hindi niya tinitignan kung how do you act? Ano ba yung action mo sa buhay mo? Paano mo ba ginagamit yung buhay mo? Karapat-dapat ka ba sa pag-ibig na yun? It is for everyone. Ano ka man, ano man yung actions mo, ano man yung nakaraan mo, ang pag-ibig ng Panginoon has no condition. He is always and very much willing to offer that love, that unconditional love for you. No? So, hindi niya titignan kung ano ba yung pinagdaanan mo, ano ba yung current situation mo. Hindi niya tinitignan kung ano yung tinitignan ng tao. Ang standard ng pag-ibig ng ating Panginoon ay hindi katulad ng sa standard ng tao. God's love is unconditional. God's love is as well limitless, no? So, besides that unconditional love, that love is or offers forgiveness. Merong love with forgiveness. So, yung forgiveness na yon, He will forget all our sins. He will forget all our mistakes. Hindi siya limited na hanggang dito na lang ako magpapatawa. Di ba may mga times po tayo na ganun? Na, teka lang, sagad na ako. Nakailang sorry ka na. Nakailang patawad na ako sa'yo. Ayoko na, tama na. But this forgiveness that He offers to us has no limit. Kahit nga paulit-ulit na di ba? Kahit paulit-ulit na tayo nagkakamali, kahit paulit-ulit tayong lumalayo sa Panginoon, still, kapag lumapit tayo sa Kanya with whole heart, pag nagrepent tayo with our whole heart, nakabukas palad pa rin ang Panginoon para tanggapin tayo in spite of yung kagustuhan mo na lumayo sa kalooban niya, yung kagustuhan mo na gawin, kung ano na lang yung gusto mo, yung convenience sa'yo, even it is not anchor to God's will. So it has no boundaries. God's forgiveness has no boundaries. It's for all. He wants to offer it anytime, any moment na lumapit ka. Bubuksan at bubuksan ng Panginoon yung mga palad niya to accept you ano man yung nagawa mo, ano man yung naging mistakes mo, ano man yung naging kasalanan mo. God's love has an infinite compassion. Yung hindi mo na maintindihan kung bakit ganun yung pagmamahal ng Panginoon.
hindi na maabot ng sarili nating pangunawa yung kanyang pag-ibig. Kaya nga, sa mga nakaranas ng pag-ibig, no, minsan magugulat ka, bakit may mga Kristiyano? Nagugulat tayo, bakit may mga Kristiyano na hindi naman nakamahal-mahal, bakit nagagawa pa rin nilang mahalin? Hindi nakapatapatawad, bakit nagagawa pa rin nilang patawarin? Those people are those who really experienced this limitless love of God. Bakit? Kasi ganun din si Jesus. Ganun din yung pagmamahal ng Panginoon, ng Diyos sa atin. Hindi mo na maintindihan. Paulit-ulit nang lumalayo, paulit-ulit nagkakasala, but still, handa pa rin siyang i-offer, ibigay yung pagmamahal na yun sa tao na yun. Even sa nag-iisang tao na yun na lalapit sa Panginoon, kahit siya yung kilala mong pinakamasama, kilala mong malaking persecutor na ng gawain ng Panginoon, basta lumapit yan sa Panginoon, He will offer His hand with compassion. And that love also offers redemption and transformation. Alam natin that we are redeemed because of the blood of God, the blood of Christ, because of His love for us. And after the redemption, after we receive that redemption, there is always transformation. He always transforms us. Pag nakilala mo ang Diyos sa buhay mo, mawawala yung dating ikaw. Magugulat ka na lang, wala na yung dating ikaw. Because His love transforms. So anuman yung nakaraan mong actions, nakaraan mong ginawa sa buhay mo, kahit ikaw na yung pinakaayaw tanggapin ng mga tao because ikaw na yung pinakamasama sa paningin nila, the Lord will change you. The Lord will turn your life, sabi nga, 360 degrees. Mababago at babaguhin ng Diyos yung buhay mo. It offers as well personal connection. Diba? It's the relationship that we have with Christ. It's how we connect with Him. The more na lumalapit ka sa Kanya, the more na mas malapit ka sa Kanya, the more na mas lumalakas ka, the more na mas na-empower ka. It's our relationship. It's our connection with the one who loved us first. So, nagkakaroon ng intimate relationship ang pagmamahal ng ating, o dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon. Second, so first, we have seen that God's love is limitless, unconditional, forgiving, it offers compassion. Second, God's love is immeasurable. God's love is immeasurable. Anong panukat na ginagamit natin para gustuhin natin ang mga tao sa paligid natin? Para makapili tayo ng kaibigan? There will always be something na ginagamit tayo para, nami-meet ba niya yung standard ko? But this one, yung immeasurable na love ng Panginoon, talks about the depth of that love, yung lalim at yung intensity, gaano ba yung pagmamahal ng ating Panginoon sa atin? Nasusukat ba talaga? No, may panukat pa talaga yung pagmamahal ng Panginoon. Kanina sabi ko limitless, ngayon naman immeasurable. So hindi masukat, hindi malirip, sabi nga sa Tagalog, hindi maintindihan o hindi maabot, no, ng karunungan ng tao yung pagmamahal ng ating Panginoon. So, walang katapusan. No, isipin niyo yung dagat, no, para sa mga visually impaired. Kung iisipin mo, paano nagsisimula yun? Hanggang saan natatapos yung lawak ng dagat o ng karagatan? Sabi, pag nandun ka na daw sa pinakamalalim, yung hindi mo na maaabot
yung buhangin, paano mo na malalaman hanggang saan yun para makarating ka sa pinakailalim nun? Diba? Sabi nila, walang katapusan yung lalim. So, isipin natin kung ganun din yung pagmamahal ng Panginoon, walang katapusan. Hindi mo mahanap yung ending. Kasi nga, walang ending yung pagmamahal ng Panginoon. It continuously flowing and overflowing and flowing para sa mga taong hinahanap yung pag-ibig na yun ng ating Panginoon. Diba? Sabi nga sa awit, the love of God is greater far than tongue or pen can never tell. It goes beyond the highest stars and reaches to the lowest hell. So, even the pen, hindi mo masulat, hindi mo masabi yung lalim ng pagmamahal ng Panginoon na gusto niyang paabutin to the deepest, to the depth of our souls. Yung lalim ng pag-ibig na gusto niyang ibigay sa atin, yung lalim ng pag-ibig na gusto niyang ipaabot sa mga puso ng sangkatauhan. It has no boundaries, boundless. Walang boundary. It flows and flows for each one of us. I-expand niya yung love na yun to all mankind. Ano man yung race mo, di ba? Ano man yung kultura mo, that love is for you. Hindi namimili ang Lord na yung love na yun, yung love na ibibigay ko para lang sa mga Israelites. No, it's for everybody. It's for all of us. Ano man yung religion mo, san ka man ngayon, as long as you seek the Lord's o God's love in your life, willing siya na ibigay yung pag-ibig na yun. Hindi siya pwedeng hadlangan ng anumang mga man-made divisions. Hindi pwedeng sabihin ng tao na to na hanggang dito lang yung pag-ibig ng Panginoon. Kung ang tao mapili, ang Lord hindi. He will always choose you no matter what. Pipiliin at pipiliin ka ng Panginoon para iparamdam niya yung pag-ibig niya sa'yo. Yung pag-ibig na yan, pag-ibig na hindi mo maiintindihan, unfathomable, immeasurable, unfathomable. So, hindi mo maintindihan, hindi natin maintindihan hanggang saan. Kahit abutin mo, Lord, hanggang saan ba yung pagmamahal walang panukat? That love is constant and unchanging. Yung love niya noon, nung namatay siya sa cross para sa mga tao, noon, is still the love that He wants to offer to us up to this time. Yung dahilan niya noon, same dahilan pa rin na meron siya ngayon para sa atin. Ang human love, nagpa-fluctuate yan. Pwedeng magbago-bago, pwedeng ang mawala yung commitment. Pero ang Diyos, nakakommit na siya na mahalin ang mga tao. In spite of who we are. In spite of how sinful we are. Yung love ng Panginoon ay overflowing. No? So, ganun, immeasurable yung pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Thirdly, so, nabubuo na natin yung life. L is limitless. I for immeasurable. F for full of hope and assurance. Ito yung nagbibigay sa atin ng confidence. Because of His love, we have hope, and we are assured of the promise, fulfillment of the promise of God. Mayroong tayong hope para sa mga hopeless. Assurance para sa mga walang assurance. So because of this, unshakable confidence yung meron tayo. Kapag alam mo sa sarili mo that God loves you,
and you have that hope in you, mayroon kang confidence na harapin kahit ano pang sitwasyon. Kasi alam mo na may Diyos na nagmahal at nagmamahal sa'yo. Yung assurance na meron ka with Him, dapat hindi na yan nasishaken. It should be an unshakable confidence. Kahit ano mangyari, alam mo na yung love ng Lord is forever. Kaya nga sabi, with God, there is always forever. Siguro, in this fallen world, dito sa mundo natin, talagang walang forever. Ngayon, okay. Malapit sa isa't isa, bukas wala na. Ngayon, magkaibigan, bukas hindi na. Diba? Talagang walang forever. But ang forever ay nasa ating Panginoon. So, ano man yung pangyayari sa buhay mo, you will always have that confidence. You will always have that hope na magbibigay sa'yo, that will lead you to that assurance that you are with Him. That confidence na ikaw ay redeemed by the blood of the Lamb, by the blood of Jesus, and because of that redemption, your life is or was renewed. Bagong buhay ang meron ka. Dahil nga, na-transform yung buhay mo because of His love. And dahil dyan, you are guided, you are directed doon sa path na gusto niya na tatahakin mo. Kaya whatever you do, you entrust it to the Lord dahil alam mo na He will guide you and He will direct you sa tamang direksyon na gusto niya for you. You are comforted. Diba? Nandyan yung comfort. Sabi ko nga, confident ka kasi. So, no matter what happen, ang comfort mo is yung hope with Him, yung love that He offered for you. And of course, yung unconditional acceptance, no? That He will accept you no matter who you are. And with that, yun din yung ginagawa mo with other people, that you accept them no matter who they are. Kasi yan yung inspiration mo, yan yung mag-i-inspire sa'yo na minsan nang ginawa ng Diyos yun sa buhay mo. Bakit hindi mo gagawin sa iba? Sino tayo para hindi gawin yun sa iba? And we are confident that God's presence always goes with us. Lastly, God's love is for eternity. So, alam naman natin yun, no? Sa verse natin that it's for eternal. That whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Bakit niya inoffer yung pag-ibig na yun? Because He wants us to be with Him in eternity. Eternity, doon yun sa heaven. Wala nang tapos. It's forever. You will be with Him forever in heaven. No? Eternal. Buhay na walang hanggan. Timeless existence. Diba? Unchanging and unfading. Hindi na magbabago yung buhay natin doon. Magandang buhay na yung naghihintay sa atin with Him doon sa langit. Wala nang season of storm ng buhay, season of sorrow, season of joy. Yung season na lang natin doon is puro magaganda. And wala nang lifespan, 'di ba? When you say eternity, wala nang lifespan. Wala nang hanggang 80 na lang, hanggang 90, it's forever. Sino ang aayaw sa eternal life that He wants to offer for us? So truly, truly that love is not just a love na pinag-uusapan natin, but love is life. Love does not just offer life, dahil yun ang ginawa ng Panginoon. It does not only offer life, but it is the life of every follower of Christ. So tandaan natin that truly
love is life. Yung term na yun, hindi lang siya expression, hindi lang siya pang term na pang love life, pang relationship, na ginagamit doon. Wow, love is really life. Love is life. Di ba? But this truth showed us that truly love is life. It does not only offer life, but it is truly the life of every Christian. So, ang tanong ko, naranasan na ba natin? Naranasan mo na ba yung term na to, that love is really life? Does love is love is life, yung love is life ba, no? Ay talagang naging karanasan na natin o naranasan na natin sa mga personal nating buhay. Naranasan mo na ba? Nakita mo na ba yung limitless love of God? Na-evaluate mo na ba that His love is really immeasurable? Walang kahit anong panukat. Driven ka ba ng katotohanan na this life, because of His love, is always full of hope and assurance? Naranasan mo na ba yung hope na yun? Naranasan mo na ba yung assurance na yun ng pag-ibig at kaligtasan ng ating Panginoon? And are you waiting? Are you excitedly waiting on that eternal life, eternal time with Him in heaven? Excited ka na ba na maranasan mo yun? O hanggang ngayon, nag-iisip ka pa rin, kasama ba ako dun sa makakaranas ng eternal life na yun with Him in heaven? Dalangin ko na tunay na maranasan natin yung term na to sa ating mga buhay, yung love is really life, because God's love is limitless, because God's love is immeasurable, because God's love has full of hope and assurance, and God's love is eternal. Magandang araw sa lahat at nawa po ay naging pagpapala wag natin
Wag na